Okay. Uh, We are now on the 6th Sunday of the Lent. And may God, remember, we are in the holy presence of the Lord. And let's ask the Holy Spirit to guide us, to enlighten us, to clear our minds, our hearts, to open it to our Lord Jesus Christ so that His word will be able to be there in our hearts, to transform us to His likeness and image, at the same time to carry His light to the world. So let's welcome our brother Sunny Bersosa is going to start with our opening prayer. Magandang gabi mga kapatid. Mga kapatid, sa katahimikan ng ating puso't isipan, damhin natin ang presensya ng ating Panginoong Diyos. Amen. Natin siyang papurihan, dahil the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Our loving and merciful Father in heaven, we come to you at this moment, your children, with a grateful heart, as we continue to praise you in your greatness and to thank you for your goodness, your kindness and mercy to each and every one of us, and so with our loved ones. Yes, Father God, nagkatipon kaming muli sa pagkakataong ito upang muli po namin pagnilayan ang iyong mga salita. Pagmahal namin Diyos Ama, dalangin po namin na naway puspusin niyo kami ng iyong banal na Espiritu. Pagkalooban ng karunungan at kaalaman. Banal na Espiritu, manahan ka nawa bawat isa sa amin. At samo namin na kami po ay iyong pangunahan sa lahat ng aming isipin at bibigkasin. At gabayan sa lahat ng oras at pagkakataon upang sa gagawin po namin pagninilay sa mga salita ng Diyos Ama, magawa po namin ito na may kasiyahan at kapayapaan sa aming puso. Dalangin namin ang lahat ng ito sa pamamagitan ng matamis at makapangyarihan pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we as we forgive those who trespass against us. lead us And not lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Mama Mary, please intercede for our prayer petitions. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, never shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay. Magandang gabi mga kapatid. Ngayon Gandang naman gabi. po ay ang ating ika-6 na linggo na ng Kwaresma ay ang ating pagdinilayan ay ang gospel reading. Na sa darating na linggo, hinango sa Marcos 14, 1 hanggang 17. Ano ba yung 47 na yun? 45 na yun? Tumalon 45. yata. Oo. Brother Atakin Coach, po. Hindi na yan. may 15 sinulat na po lang. si ano po, yung short version na lang daw po. Yung Sige. 15 na lang po, chapter 15, verses 1 to 39. At chapter 15, 1 to 39. Opo. Ugali. At aking pong tatawagin ngayon, ang titulo ng ating babasahin ay dinala si Jesus kay Pontius Pilate. At aking pong tatawagin ng ating kapatid na si Jerome upang siyang magbasa ng ating ebanghelyo sa darating na linggo. Brother Jerome? Ang pagpapakasakit ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Marcos. Puri sa Panginoon. Mercy. Kinaumagahan, nagpulong-pulong agad ang mga punong saserdote, ang matatanda ng bayan, ang mga eskriba, at ang iba pang bumubuo ng Sanhedrin. Pinagapos nila si Jesus at dinala kay Pilato. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo?
Tanong sa kanya ni Pilato. Kayo na ang nagsasabi, tugon naman ni Jesus. Nagharap ng maraming sumbong ang mga punong saserdote laban kay Jesus, kaya't siya ay muling tinanong ni Pilato, wala ka bang isasagot? Narinig mo ang dami ng kanilang sumbong laban sa iyo. Ngunit hindi na tumugon pa si Jesus, kaya't nagtaka si Pilato. Tuwing pista ng Pasko ay nagpapalaya si Pilato ng isang bilanggo. Sino man ang hilingin sa kanya ng taong bayan. Nakabilanggo noon ng isang lalaking nangangalang Barabas kasama ng isang naghihimagsik at nakamatay ng nagdaang himagsikan. Lumapit ang mga tao at hiniling kay Pilato na isagawa na ang kanyang kinag-ugaliang pagpapalaya ng isang bilanggo. Ibig ba ninyong palayain ko ang hari ng mga Hudyo? Tanong niya sa kanila. Alam ni Pilato na inggit ang nag-udyok sa mga punong saserdote na dalhin sa kanya si Jesus. Ngunit ang mga tao ay sinulsulan ng mga punong saserdote na si Barabas ang hilinging palayain. Kung gayon, ano ang gagawin ko sa taong ito na tinatawag ninyong hari ng mga Hudyo? Tanong ni Pilato. Ipako sa krus, sigaw ng mga tao. Bakit? Ano ba ang kasalanan niya? Ani ni Pilato. Ngunit lalo pang sumigaw ang mga tao. Ipako siya sa krus. Sa paghahangad ni Pilato na pagbigyan ang mga tao, pinalayan niya si Barabas. Si Jesus ay kanyang pinahagupit at ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. Dinala ng mga kawal si Jesus sa pretoryo, ang tirahan ng gobernador, at kanilang tinipon ng buong batalyon. Sinuotan nila si Jesus ng isang balabal na purpura. Kumuha sila ng halamang matinik, ginawang korona at ipinutong sa kanya. At siya'y patuyang nagpugay at bumati sa kanya. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo. Siya'y pinaghampas nila ng tambo sa ulo, pinaglulurhan at palibak na luhuran. At matapos kutyain, siya'y inalisan nila ng balabal, sinuotan ng sariling damit at inilabas upang ipako sa krus. Nasalubong nila ang isang lalaking galing sa bukid, si Simon na taga Siren, ama ni Alejandro at Rufo. Pilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus. At kanilang dinala si Jesus sa lugar na kung tawagi Golgota, ibig sabihin pook ng bungo. Binigyan nila siya ng alak na may kahalong mira, ngunit hindi niya ininom. Pinako siya sa krus at nagsapalaran sila upang malaman kung alin ang kanyang mga damit na mapupunta sa bawat isa. Ikasyam ng umaga nang ipako nila sa krus si Jesus. Sa itaas ng krus isinulat ang sakdal laban sa kanya. Ang hari ng mga Hudyo. 2 tulisan ang kasabay niyang ipinako sa krus. Isa sa kanan niya at isa sa kaliwa. Sa gayoy natupad ang nasasaad sa kasulatan. Ibinilang siya sa mga salarin. Nilibak siya ng mga nagdaraan na tangong nagsabi, "Di ba, ikaw ang gigiba ng templo at muling magtatayo nito sa loob ng 3 araw? Iligtas mo ang iyong sarili. Bumaba ka sa krus." Kinutya rin siya ng mga punong saserdote at ng mga eskriba. At ang sabi sa isa't isa, iniligtas niya ang iba, ngunit di maligtas ang sarili. Makita lang nating bumaba sa krus ang Mesiyas na yan na hari ng Israel
maniniwala tayo sa kanya. Inalipusta din siya ng mga nakapakong kasama niya at nagdilim sa buong lupain mula sa tanghaling tapat hanggang sa ikatlo ng hapon. Nagmag-ikatlo ng hapon, si Jesus ay sumigaw, Eloi, Eloi, lema sabachthani, na ang ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Narinig ito ng ilang mga nakatayo doon at kanilang sinabi, pakinggan nyo, tinatawag niya si Elias. May tumakbo at kumuha ng espongha. Ito'y binasa ng maasim na alak at pagkatapos ay inilagay sa dulo ng isang tambo at ipinasipsip kay Jesus. Sabi niya, tingnan nga natin kung darating si Elias upang ibaba siya. Sumigaw ng malakas si Jesus at nalagutan ng hininga. Dito luluhod ang tanan sa sandaling manahik. Biglang nawasak sa gitna ng tabing ng templo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nakatayo sa harap ng krus ang isang kapitan ng mga kawal at kanyang nakita kung paano namatay si Jesus. Kaya't sinabi niya, tunay ngang anak ng Diyos ang taong ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin. Puri ka namin, Panginoon. Panginoong Sa Hesus Kristo. Okay. Ang una kong tatawagin si Brother Hector. Sa talata 1 hanggang 2, ang mga punong sacerdote ay kanino nakipag-meeting at kanino dinala nila si Jesus at ano sinabi ni nung pinagdalhan kay Jesus, ano ang tinanong niya. Brother Hector. Kinaumagahan, nagpatulong agad ang mga punong pari, mga pinuno ng bayan, mga tagapagturo ng kautusan, at iba pang bumubuo ng kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo. Ipanagapos nila si Jesus at dinala kay Pilato. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Tanong sa kanya ni Pilato. Ikaw na ang may sabi, tugon naman ni Jesus. Okay. Ngayon naman sa talata 3 at 4, Brother Sunny. Ano ang ginawa ng mga punong sacerdote kay Jesus at ano ang tinanong ni Poncio Pilato kay Jesus tungkol sa mga binabato ng mga punong sacerdote sa kanya? Nagharap ng maraming sumbong ang mga punong saserdote laban kay Jesus. Kaya siya'y muling tinanong ni Pilato, wala ka bang isasagot? Narinig mo ang dami ng kanilang sumbong laban sa iyo. Okay. Brother John D. Sa talata 5 at 6, anong ginawa ni Jesus sa tanong ni Pilato at ano naman ang kinaugalian ni Pilato tuwing darating ang araw ng Pasko? Nung tinanong si Jesus, hindi siya sumagot. Alam niya na bago-bagong isipan ng kanyang mga kapatid at binabago ang mga talata. So, hinatulan mamatay si Jesus. Tuwing pista ng Pasko, nagpapalaya si Pilato ng isang bilanggo kung sino man ang hilingin sa kanya ng mga taong bayan. May isang bilanggo doon, ang pangalan niya ay Barabas, na sa wikang Ingles ay Alex. Kasama siya sa mga nagre-rebelde.
at nakapatay siya noon ng panahon ng pag-aalsa. Siya rin ang nag-utos kay John na sunduin yung isang kapatid at napakalayo pa at balikan. Nang lumapit na yung mga tao kay Pilato upang hilingin sa kanya na gawin niya ang dati niyang ginagawa, tinanong sila ni Pilato, ibig ba ninyong palayain itong hari ng mga Hudyo o itong kapatid natin na ikinalulu si John? Sinabi niya ito sapagkat batid ni Pilato na inggit lamang ang nag-uudyok sa mga punong pari upang isakdal si Jesus. Amen. Okay. Brother Alex, sa talata 11, kasi ang haba ng salaysay ng ating kapatid na John na may konting tampo sa iyo. Hindi So, siguro. 11 at 12. Do not shoot the messenger. Ano ang ginawa ng mga tao na hingin kay Pilato para palayain at ano man tinanong ni Pilato sa mga tao? Sinulsulan naman ng mga punong pari ang mga tao para hingin na si Barabas ang pakawalan. Kaya tinanong uli sila ni Pilato, at ano ang gagawin ko kay Jesus na tinatawag ninyong hari ng mga Hudyo? Okay. Brother Jerome, sa talata 13 at 14, ano ang sinigaw ng mga tao at ano naman ang tinanong ni Pilato? Tama mo ng 15. 13-14 lang Oo, yeah. Tama mo na 15. Tama na May rin, humihirit sige. pa eh, may humihirit pa eh. Sige, may umirit pa. Ako. Sama na rin din 15. Yun na nga. Pako siya sa krus. Si Kuya Jun. Sigaw ng mga tao. Bakit ano ba ang kasalanan niya? Tanong ni Pilato. Ngunit, lalo bang sumigaw ang mga tao? Ipako siya sa krus. Sa paghahangad ni Pilato na mapagbigyan ng mga tao, pinalaya niya si Barabas. At si Jesus naman ay kanyang ipinahagupit at pagkatapos ay binigay sa kanila upang ipako sa krus. Okay. Ngayon, sino ba ngayon ang hindi ko natawag pa? Brother Tonying. Sa Brother Tunying, dyan pala, no? Brother Tunying, still, sa talata, di ko kasi nakikita, talata 16 hanggang 17. Saan dinala ng mga sundalo si Jesus? At anong ginawa ng mga sundalo kay Jesus? Dinala ng mga kawal si Jesus sa Pretorio, ang tirahan ng gobernador, at Okay. kanilang tinipon ang buong batalyon. Sinuutan nila si Jesus ng isang balabal na purpura. Hindi ko po alam kung ano yung purpura. Violet robe. Kumuha sila ng halamang matinik, ginawang korona at ipinutong sa kanya. At Okay. siya ay Okay. hanggang Brother 20 na Hector. sana. Sa 18 at 19, Hanggang 20 ano na pa ang lang. ginawa ng mga sundalo tapos pagtripan si Jesus? At ano pa ang ginawa nila ng Kanino yan? Kay Brother Tonying pa rin. Hector, 18 at 19. Katapos sila'y pakutsiyang nagpugay at bumati sa kanya. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo. Siya'y pinaghahampas sa ulo, pinagduduraan, at pakutsiyang niluhod-luhuran. Okay. Okay. Sa talata 20 at 21, Brother June, anong ginawa ng sundalo patapos na pagtripan si Jesus? At nung naglalakad naman ang sundalo kasama si Jesus, at sino ang nasa lubong nila? Brother Matapos, June? matapos kutyain at pagtawanan
si June dahil pinabalik ito para sunduin si Danny, hinubad nila sa kanya ang balabal na kulay ube. Sinuotan ng sarili niyang damit at inilabas upang ipako sa krus. Tutuloy ko pa, Brad. Tuloy. Ano naman ang ginawa sino nakasalubong ng mga sundalo habang naglalakad, dadala ni Jesus ang krus? Nasa lubong nila sa daan ang isang lalaking galing sa bukid. Si Simeon na mga taga-Sirene na ama nila Alejandro at Rupa Gutierrez. Pilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus. Okay. Tuloy ko ba, bro? Sige, tuloy mo na hanggang 23. Kanilang dinala si Jesus sa lugar na tinatawag na Golgotha, kung saan nanggaling ang salitang Google, na ang ibig sabihin puok ng bungo. Siya'y binigyan nila ng alak na may kahalong mira, ngunit hindi ininom ito ni Jesus. Patuloy na ipinagsalita si June dahil gusto nilang pahirapan sa pamumuno ni Butch. Kaya nung itinuloy ni June ang mga panalita, ipinako sa krus at saka pinaghati-hatian ng kanyang damit sa pamamagitan ng palabunutan. Okay. Opo. Brother Sunny, Yes. ano nakasulat sa taas ng krus? Jesus. At sino yung dalawang kasama niya pinako? 26-27 to. Mm. Sa itaas ng krus, isinulat ang sakdal laban sa kanya, ang hari ng mga Hudyo. 2 tulisan ang kasabay niyang ipinako sa krus, isa sa kanan niya at isa sa kaliwa. Okay. Ano naman ang nangyari doon sa ginawa kay Jesus na naaayon sa nakasulat sa scripture? Brother, tingnan mo na. Hindi pa tatag ng brother. No? Brother Alex. Okay. At tapos, ano naman ang ginawa ng mga taong dumaraan doon sa lugar na yon? Kaya natupad ang kasulatan na nagsasabing ibinilang siya sa masasama. Umiiling ang mga nagdaraan at iniinsulto siya. Aha! Gigibain mo pala ang templo at itatayo muli sa loob ng 3 araw. Kaya iligtas mo ngayon ang iyong sarili at bumaba ka sa krus. Okay. Brother Jerome, sa talata 31 hanggang 32, sino ang umunsilto kay Jesus at ano ang sinabi nila? Kinutya rin siya ng mga punong pare at ng mga tagapagturo ng kautusan. Sabi nila sa isa't isa, iniligtas niya ang iba, ngunit hindi mailigtas ang sarili. Makita lamang nating bumaba sa krus ang Kristo na iyan, na hari daw ng Israel, maniniwala na tayo sa kanya. Nilain din siya ng mga nakapakong kasama niya. Okay. Brother Tunying, sa talata 33 and 34, ano nangyari ng tanghali na yon at ano ang sinambit ng ating Panginoong Yesus? At nagdilim sa buong lupain mula sa tanghaling tapat hanggang sa 3 ng hapon. Nang mag-ikatlo ng hapon, si Jesus ay sumigaw, Eloi, Eloi, lema sabachthani, na ang ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Okay. Brother Hector, 35, 36 na talata.
nung marinig ang sinabi ni Jesus, anong sinabi ng mga tao? At anong Narinig ginawa ng ito. isang tao para doon sa nangyari yun? Narinig ito ng ilan sa mga nakatayo roon at kanilang sinabi, "Pakinggan ninyo, tinatawag niya si Elias." May tumakbo upang kumuha ng isang espongha. Ito'y isinawsaw sa maasim na alak, inilagay sa dulo ng isang patpat at ipinasipsip kay Jesus. Tingnan natin kung darating si Elias upang iligtas siya, sabi niya. Okay. Father John, sa talata 36, 37 hanggang 40, ano nangyari kay Jesus at sa templo? At ano naman ang nakita ng mga nakasaksi kay Jesus? 39 na lang, walang 40. Walang 40 po. Hanggang 39. Sige, Brother John. Opo. Matapos po niyang pukin ng silsil, si Ray at si Tonying, sumigaw siya ng malakas at pagkatapos nalagutan na ng hininga si Jesus. Napunit sa gitna ang tabing ng templo mula sa taas hanggang sa ibaba. Nakatayo sa harap ng krus ang opisyal ng mga kawal at nang makita nila kung paano namatay si Jesus, sinabi niya, tunay ngang anak ng Diyos ang taong ito. Okay. Mga Okay. key points, mga kapatid. Brother Alex. Lang. Lagay lang yung key points natin. Mga bros, may gusto lang akong maliwanagan. Yung biglang nawasak sa gitna ang tabing ng templo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nasaan dito? Sanctuario. Sa Ano yung huling santuario. tanong? Saan Yung Mawasak nawasak Veil yan eh. Temple. Temple. at Yung veil yan ano. Okay. Anong tanong mo, Sani? yung tabing ng templo biglang nawasak. Holy of the most holy. Okay. Sinatanong ko kung saan ito? Doon ba sa Calvary or sa ano? Templo po. Hindi. Doon sa templo yan na, di ba Sa may templo. templo pa? Buo At pa ang yung templo. ang ibig sabihin niyan, paghati sa tabing ay ang katapusan ng lumang tipan at ang pagpasok na ng bagong tipan. Okay, ano ang mga key points natin, Brother June? Yung krus. Siyempre yung krus. Importante yun. Pwede po ba akong magtanong? Sige po. Dahil hindi po natin binasa yung yung talata 40, meron lang po akong gustong linawin doon. Kasi sabi sa talata 40, naroon din ang ilang babae at nakatanaw mula sa malayo, kabilang sa kanila si Maria Magdalena, si Maria ang ina nina Santiago, Bata at Jose at si Salome. Ang tanong, Ang aking pong tanong, meron tayo mga nabasa sa ibang ebanghelyo na ang nandoon sa krus ay ang ina niyang si Maria at si Juan, ang the beloved. maano niyang Ito ba talaga. si Maria ritong ina ni Santiago ang Bata at Jose ay si Maria na ina ni Jesus? Yan yung si Maria, nanay ni Jesus. Bro, ang sa akin, malayo naman sila kasi si Maria na kanyang ina at si Juan, doon sa malapit sa sa may cross na mismo .
Di ba ganun? Ang pagkakaintindi ko. Yung mga babae na nabanggit dito, malayo sila, hindi sila doon sa malapit sa krus. So hindi si Maria ang ina ni Jesus, yung isa ritong Maria? Oo, nabanggit naman na hindi naman niya ina. Iba naman ang ina. James, Si James the younger James, and all. James the Lesser. Dito sa libro ko, bro, nakalagay dito si Maria Magdalena at ang nanay niyang si Maria. Tama po, kasi yan pong Santiago na yan, si James na yan, at saka yung Jose, yan ang sinasabi nilang kapatid ni Jesus. Pero sa ating pagkakaalam, mga pinsan niya yan. Opo, dahil isa lang po ang kapatid ni Jesus. Si Kibuloy. Siya lang po ang nag-iisang pinsan dahil nagsabi Tingin si ko hindi Kibuloy na siya. na anointed son of God siya. Kung son din siya ng Diyos, magkapatid sila ni Jesus. Hindi, kung sana naman kung talaga si Mother Mary yung nabanggit dito, bakit nagdudugtungan pa ng ibang ina nina? Diba? Dapat diretso na ang mother niya. Ako lang sa akin pagkakaintindi. Maliwanag na ang nanay niya kasi hindi ba bago mamatay si Jesus, ano sinabi niya? Woman, di ba? Behold your Yung son. in-interest niya, kay Behold your mother. Behold your mother kay John. Tapos sabi din niya sa mother, behold your son, di ba? Para bago siya mawala, in-interest niya ang nanay niya. Kasi tandaan mo, ang mga balo at walang anak, kawawa sa society ng mga Hudyo. Pinakakawawa. Kaso Ngayon, Marcos to hindi ito Matthew or ano. Oo, hindi nga Matthew. So ang sinasabi ko lang dito, basing on that particular regard, talaga ang naka-witness din doon nanay ni Jesus. Okay. Ako doon, ko doon. Pero nakalagay dito kasi nakatanaw sa malayo. Yung mga Kasi hindi naman sila pinalalapit dahil nga hindi ba kinukot siya ng mga tao si Jesus, baka magkaroon ng gulo, sila ay masaktan. Kaya yung si Mama Mary at saka si John, di ba malapit sila doon sa mismong anuhan niya na yung cross. Kaya doon sa isang siya yung pinakita Dito po sa Ebanghelyo ni Mateo, ang nakalagay po dito, kabilang sa kanila si Maria Magdalena, si Mariang ina ni Santiago at ni Jose, at ang asawa ni Zebedeo, si Salome. So sino po itong ina? Sino po itong si Mariang ina ni Santiago at ni Jose? Yung ina ni Santiago, ang ibig sabihin niya, yung nanay na humiling kay sa Kristo na ilagay si Santiago at si Jose sa kaliwat kanan ni si Kristo pagpanik niya sa langit. Yun, yung ina ng dalawa. Di ba? Meron tayong nabasa nun, di ba? Lumapit yung babae, sinabi, pagka Panginoon Diyos, pumunta sa langit mo, ilagay mo sa kaliwa at sa kanan yung anak ko si Santiago at si Jose. Kasi Juan pala, si Juan. Hindi siya si Mama Mary. Ano ba relevance Hindi. ng Ina ni James. ng tanong sa Yun sa po sanang gospel? tatanungin ko, ano Disciple sila ni Jesus. Ano relevance ng tanong na ito dun sa gospel natin? Opo. Wala Ano lang po. yan, curiosity. Oo, importante kung sino yung mga present Di ba? Kasi meron rin kasing isang Maria na anak ni Padre Damaso na hindi kasama dyan. Si Maria Clara naman yun. Oo, si Maria Clara. Pero Maria rin siya. Anyways po. Bakit tinanong? Sa tingin Gusto ko lang- dito,
Sige Bakit- mga kapatid, balik na tayo sa keywords na Bakit gagabihin nasa tayo. malayo sila? Usually kasi yung culture, gaya din ng mga Arabo yan eh. Kahit sa mga Hudyo, ang culture nila, ang mga babae nakaseparate. Kaya malayo sila. Hindi po sila pwedeng sumamad sa mga lalaki. Balik na tayo sa keyword. Yeah! Ano na Oo, po yung keyword? napapalayo tayo sa ano eh. Yeah, sa gospel eh. dumalaon ng Oh. gabi. Sabi cross, ano pa? Tingin niyo nakikita niyo. Yung po ano po Pagpapakasakit ni nito, Jesus. pagpapakasa. Yun. Ayun, pagpapakasakit. Jesus ni Poncio Pilato. Siguro kompleto na yung pagpapakasakit ni Jesus, kasama na yun. Kasama na sa Okay. agony. Okay. Passion of Christ. No? Yeah. Ang paglibak kay Jesucristo ng mga punong sacerdote at mga tao. Yung pagsunod niya rin sa ama niya kasi yung kumbaga pagtupad sa plano ng ama para sa kaligtasan. Talagang sinunod niya yung kautosan ng Father para sa kaligtasan. Tsaka nagpakababang loob talaga siya, di ba, na Yeah. point na naging kriminal pa yung pinalit siya kay Barabas na kriminal. Mm. Napahanay nga siya dahil di ba pinako siya sa gitna ng dalawang kriminal. Kaya natupad yung ano, prophecy. Kanya nandito, sinasabing dalawang kriminal, ininsulto si Jesus. Pero doon sa isang gospel, hindi naman ininsulto, kundi ano niya, pinigilan pa nga niya sa insulto at sinabi kay Jesus na pag nakarating na siya sa kanyang paraiso, huwag siyang kalimutan, di ba? Magkaiba nga kasi yung narrative ng mga Kaya nga dito, nagulat ako. Pareho, nakalagay dito, parehong ininsulto si Jesus. Tsaka isa pa po, Brother Jerome. sa Bible, walang pangalan yung dalawang ipinako sa krus na katabi ni Jesus. Pero tayong mga Katoliko, meron tayong ipinangalan dyan. Paano po nangyari yun? Si Dimas at si Hestas. Hindi po totoo yun. Sa aking libro, iba po ang pangalan. Sino pangalan sa libro mo? Ang pangalan po doon yung dalawang Tonying. magnanakaw na sininsilan ni Jesus. Tsaka si Ray. Si Ray at saka si Tonying. Tonying. Malino yan at ito'y ginanap nung nakaraang linggo lang. Hindi nga po, hindi nga po. Sa totoo lang talaga nagtatanong ako, bakit sa Katoliko, meron tayong Hestas at Dimas? Pero sa Bible, wala pong ganoon. Alam mo bakit? Dahil kanya nasabi ng Katoliko dahil merong historian. Remember, may nagsusulat ng mga nangyayari noon. Kanya nga kilala, nasulat mabuti si Poncio Pilato kasi siya talagang ang gobernador ng panahon na yon. At nakalagay din sa sinulat na yon, mayroong historian. Nakalimutan ko yung pangalan ng historian na nagsulat kung sino talaga yung kasama ni Jesus na pinako doon sa krus. Kanya na pangalanan yon. Pero hindi nailagay sa Bible. Apocryphal siguro yun na book. Apocryphal. So, ibig Apocryphal. sabihin, ni other sources pero hindi recognized as spirit-inspired. May mga parang mga legends po kasi na mga sinusulat noon. Like Mm. kay Saint Joseph, hindi naman lahat na isulat yung, di ba, naanon siya na happy death. Pero wala naman din sa Bible nakasulat talaga na Ano malay mo, baka next legend yan. Sininsil ng Panginoon si Ray tsaka si Tunying. Yun. ano Maging po tayo? legend yun. Kidlat. Isa pa po akong merong gusto linawin. Ah, Yung sinabi sila, Barabas, isa sa mga tulisan na nakipaghimagsik. Marami silang pinatay at nakipaghimaksikan. Kailan po nangyari yung himagsikan?
tandaan mo, kanya nga maigpit ang mga Romano dahil marami ang naghihimaksikan. Kung babasahin mo yung Maccabees, nandoon yung mga himaksikan nangyayari. So, ito, hindi na siguro nakatala, pero ito yung panahon ni Jesucristo yan. Yun yung nangyayari doon, may Yes. mga himaksikan. Oo. Alam po yung mga nakipaglaban yung mga Maccabees. Mga yung mga ano yan? yung mga Laban sa manghihibagsik Greek. yan, Tunying, ang tawag sa kanila, mga zilot. Silot. Yan, Ito yung tama mga yan. Simon. zilot na nakikipaglaban. In fact, isa sa mga apostoles ni Jesus, Si Simon. Si Simon, Simon. zilot siya. Kaya nga ang paniniwala niya, pinanganak na ang magiging hari ng ating rebelde, si Jesus. Hmm. Yun. Pero Salamat kapag po. ibang Tunying, wala na. Salamat po. Salamat. Walang anuman. Wala na bang keywords tayo? Pero in a way, parang rebelde din si Christ, no? Rebelde siya kasi doon sa mga ginagawa ng mga Pariseo. Pwede rin. Oh, oo. pero hindi Tama. siya with violence. Depende siya sa pamagitan ng talino, Yung Peace. wisdom kasi yung Peace. ano niya. saka wisdom. Okay. And Oh, love. meron pa ba tayong Ang pwede kong keywords? idagdag, Ah, ang sige. hangganan ng pagmamahal ni Jesus ay ang hanggang kanyang buhay. kamatayan. Ano po? Hangganan ng pagmamahal ni Jesus para sa sangkatauhan ay ang kanyang buhay. Tama. Ay katumbas ng kanyang buhay siguro. Hmm. Parang more pa nga po eh. Hindi naman po siya tumigil na magmahal talaga eh. Mm. Even in our sinfulness. Eternal naman kasi yung kanyang Yes. pagmamahal. Di ba nagsusulat, Brother Alex? Divine. Opo. Bakit po? Ang liliit. Hindi makita. Hindi niya makita. Sorry ah. Lumabasa. Lakyan mo nga ng konti. Yung plus 14, 15. 17 na po. Kita na? Oh, Okay po yan. Okay na po yan. Iano mo sa akin, pagpaubaya at pagtanggap. Okay na sa'yo yung titik, Sunny, yung laki. Okay naman na. Na-enlarge ko naman ng konti. Oo. Kasi Kaya lagpas na. napansin mo, pinaliitan ng konti ni Alex yung susunod ng mga talatang sinusulat niya. Kasi yung una, ang font niya 14. Binalik niya sa G's. Pag tahimik na pagtitiis ni Lord. Ano po to eh? Parang like a lamb na ready to be slaughtered. Diba? And a sheep to be sheared. Tinatanong nga siya ni, di ba? Hindi siya Hindi siya masyadong kumibig hihimik. Pero Alam mo, ang Eh, hirap talaga nung pinako si Jesus kasi nung pinako siya, kailangan niyang kalsuin yung sarili niya kasi pag pinabayaan niyang babagsak siya eh. Mapupunit yung pako sa kanyang kamay dahil sa sobrang bigat. So kailangan niyang bigyan ng puwersa. Yun ang masakit. Pero may study po na hindi talaga dito. Kasi kung dito mabilis talaga siya. Doon yun sa kanyang baba Dito pa, po. sa baba pa dyan. Dito kasi yan. dito meron Yes. siyang kalso para hindi siya bibitaw. Pero kaya ang cause of death na sinasabi nung ginawa nila ng scientific na autopsy kumbaga is he died of asphyxiation. Sabihin para siyang sakal na kasi hindi siya makahinga. Kaya every breath niya talaga is agonizing. Kasi kailangan siyang umangat tapos bababa kada kada hinga niya. Kasi kailangan niya i-support yung sarili niya.
Kumbaga. Pero kung purong tao siguro yun, mas mabilis ang pagkamatay, ano? Hindi Kasi sa kanya may halong yung divinity gano'n. niya, yun din yata nagprolong sa kanya. Andun din Di kasi kaya? kung titignan natin, no, by the time na pinak siya, 9 o'clock, hanggang 3 o'clock, ang tagal nun na. Hmm. Pero, base nga din dun sa autopsy, naubos talaga ang dugo niya tsaka ano. Kanya na sinaksak siya, yung water pinita, and blood. halos blood and water, halos wala nang natira sa kanya. Kaya talagang sinaid niya, talagang yun yung pinaka ano niya, talagang sacrifice na talaga, inubos niya lahat para sa atin. Tapos matindi na yung scourging on the pillar niya eh. Talagang Bloody malaking wound na. yung buong katawan niya. Di ba? Bloody na Yung yun, lasog na natuklap siya na yung doon pa katawan niya lang. o natuklap na eh dahil kwan. Opo. Yung latigo nila may kwan mga Tapos mabigat pa yung metallic. krus na dinadala niya. Yung kanyang mga balikat at ano, talagang ano yun, gasgas yun. Halos bare na daw yun dito, halos kita na yung buto. Tsaka yung sa likod, kasi yung palang mga ano, pang latigo nila, may parang mga ano yun, may mga sima. Mga bones yata ang lagay Oo, doon eh. mga bones Dulo. na may ano siya, mayroong stunting sharp na pag hinagupit na ganyan, pag hila na ganyan, kasama pati laman, pati balat tsaka laman. Kaya talagang ubos yung halos yung likod niya. Kaya makita niyo yung depiction doon sa ano, yung sa Passion of the Christ. 'Di ba? Inabutan si Mama Mary ng ano, ng puti na ano, panglinis ng dugo niya Linen. sa ano, sa scourging. Yung asawa ni Pilate, ni Pontius Pilate. Kasi believer yun asawa ni Pontius Pilate eh, doon sa ano sa depiction doon. Kaya sabi niya wag na siyang wag mag-mess si Pilate sa kanya eh kasi alam niya na talagang matatala ang pangalan ni Pilato sa history. Kanya nga hanggang ngayon, nasasabi pa yung kanyang pangalan, Pontius Creed. Pilate. Diba sa Creed lagi nababanggit? Hindi, saka sa misa. Yun nga po sa Creed, sa ano, pagdating sa ano, sa Creed. Meron pa po ba na ilalagay? Meron pa ba? Wala na. Tutuloy na po tayo sa unang pagbasa na hanguin sa Isaiah 50, talata 4 hanggang 7. Okay, at ang magbabasa ay yung nagtumawag kay Brother June para pabalikin na nasa Cubao na. Na naging mensahero lamang ni Brother Felix Chancery. Na ngayon ay pinapatay ng pinagsabihan. Ano na nga po yun na natin? Sandali lang pa. Isaiah Isaiah. 50 verses 4 to 7. 4 to 7. Okay. Okay po. Pagbasa mula sa sulat ni Aklat ni Propeta. aklat ni ano pala, Propeta Isaiah. Propeta Isaías. 4 to 7. Chapter 50 verses 4 to 7. 7. Ang title po niya dito sa aking hawak na Biblia ay Binuksan ni Yahweh ang aking tainga. Tinuruan akong magsalita ni Yahweh Panginoon upang malaman ko ang salitang magpapasigla sa nandulupaypay. Tuwing umagay, ginigising niya ako upang makinig tulad ng disipulo. Binuksan ni Yahweh Panginoon ang aking mga tainga. Hindi ako tumanggi ni umurong. Ibinigay ko ang aking likod sa mga humahampas sa akin. Ang aking mga pisngi sa humahaltak sa aking balbas. Hindi ko iniwas ang mukha sa lura at pandurusta. Hindi ako nawala ng pag-asa sapagkat si Yahweh Panginoon ang tumutulong sa akin. Iniharap kong parang bato ang aking mukha pagkat alam kong hindi ako mapapahiya.
ang salita ng Diyos. Salamat. Salamat sa Diyos. Okay. Ayun na po yung sagot natin kanina, Brother Jerome, no? Okay. Yung tulong niya, yung help niya comes from the Lord. Okay. Brother Hector ulit, sa talata 4, anong binigay ng Panginoon Diyos sa nagsalita? Ang Panginoong Yahweh ang nagturo sa akin ng aking sasabihin para tulungan ang mahihina. Tuwing umagay nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Okay. Brother June, talata 5, anong binuksan ng Panginoon sa nagsasalita? Binigyan siya ng Panginoong Yahweh ng pag-unawa. Bagamat inutusan siya na nasa Cubao na siya, na bumalik pa para sunduin yung isang kapatid, hindi siya naghimagsik. Nagbura lang siya at tumalikod dito sa kanya. Aray ko. Aray ko. Sa talata 6, Pwede pong magpalinaw. ano? Yung talata 4 hanggang 5, sino po ba ang nagsasalita dito? Si Isaiah. Yes, Ay, Biyang ano siya, servant ni Lord. prophet. So ang sinasabi ni Isaiah, ang makapangyarihang sa Yahweh nagturo sa akin ang sasabihin ko. Tama. So ang nagsasalita po rito ay si Isaiah. Mm. Hanggang dito sa talata 5, binigyan niya ako ng pag-unawa, Mm. hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa kanya. Mm. Tama. Sige po, si Isaiah po nagsasalita riyan. Okay, sa talata 6, Brother Sunny. Anong sinasabi naman nung servant ni Lord? Ano naman ang hinayaan niyang gawin sa kanya? Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibog nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko't balbas. Gayon din nang lorhan nila ako sa mukha. Ayun. Okay. Okay, sandali po. Mm. Sabi niyo po si Isaiah ang nagsasalita rito. Okay. Ginawa ba ito kay Isaiah? Hindi. Ito yung sinasabi Prophecy. niyang gagawin kay Jesucristo. Yun. Oo, parang ano na, nagbibigay na siya ng prophecy dito. Okay. Sa talata 7, ano naman ang ginawa nung servant ni Lord, Brother Tunying? Ang mga pagdustang ginawa nila'y di ko pinapansin, pagkat ang makapangyarihang si Yahweh ang tumutulong sa akin at handa akong magtiis, pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Amen. So, okay. Brother Alex, ano na, keywords na. okay. Medyo ang layo nito sa gospel, bro. Except dun sa talata, Nandun 6. po siya kasi yung paglura, yung pagdusta, yung ano. Oo nga, yun lang, Nasa- yun nga lang. Pero yung keywords natin, yun nga, yung pasakit. Ang paubay at pagtanggap pa rin sa akin. Ito po, di ba? Ito rin siya, di ba? Saka yung pagsunod, nandun din siya eh. Okay. Pagpaubay at pagtanggap. Andun siya lahat. At Okay. yung tiwala sa Diyos Ama. Sunod sa Ama. Tsaka yung tiwala sa Diyos Ama na sinasabi niya na doon sa talata 7 na di ako mapapahiya. Yun yung trust. Trust in the Lord. Trust in the Lord.
Ano pa yung paubaya at pagtanggap? Kokopyahin ko na lang po para madali. Ay, Yeah. sorry. Sorry. Copy and paste. Ano na nga yung sabi niyong huli? Yung tiwala sa Panginoon Diyos. Wala. Brother Butch. Yo. So ito pong mga talatang binasa po natin sa unang pagbasa mula 4 hanggang 7, ito po ay isang propesiya na mangyayari sa isang taong taga Nazaret. Kapag kasi Isaiah, nung magsalita siya, ay nung 650 years bago pa ipanganak si Jesus, di po ba? Right. So itong mga sinasabi sa mga talatang ito ang magaganap sa panahon ni Jesus. Okay. Kaya Ito po ay meron talagang kaugnayan doon sa gospel, yung pagpapahirap kay Jesus nang siya ay sinasakdal sa Sanhedrin at saka kay Pilato. so, Correct. yung Kaya gospel, kung yung titingnan mo, kaganapan. ang salita nung sinasabi mong talata 4 hanggang 7, ang pamagat nun, pagpapahiya at papabalang sala sa servant ni Lord. Dito po Pero sa akin sa libro niyo ano nakalagay? ang pagsunod ng lingkod ng Diyos. Yon. Ano po kasi yung gospel, ano yung katuparan ng propesiya ni Isaiah? Meron pa po bang ilalagay? Nakikita niyo po? Mm. Pagpaubaya, hindi paubaya. Pagpaubaya. Oh, happy ka na, Brother Sunny? Sabi na, Ayusin natin yung isa. Ano pa po? Meron pa po ba? Okay. Kung Wala. wala na, punta na ho tayo sa second reading. Ang second reading ay hinango sa Pilipos, Kabanata 2, talata 6 hanggang 11. Bingo! Bingo agad ah. Pilipos Philippians chapter 2 verses 6 to 11. At ang aking kung tatawagan si Brother Jundi na inutusan bumalik. Ni Brother Felix. Na pinadaan lamang sa mensahero. Pagbasa mula sa sulat ni San Pablo Apostol sa mga taga-Pilipos. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalan higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa,
at nasa ilalim ng lupa. At ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ay Panginoon. Siya'y kakawalwalhati ng Diyos Ama, ang salita Amen. ng Diyos. Salamat. Salamat. Salamat sa Diyos. Okay. Brother Hector again, sa talata sa ano ang meron si Kristo na hindi niya pinagpilitan? Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya pinagpilitan manatiling kapantay ng Diyos. Amen. Talata 7, Brother Jundi. So, Ano ang ginawa ni Kristo? sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay siya na parang isang alipin. Katulad niya si June na isang alipin na inutos-utusan lang. Bagamat siya'y nasa kubaw na, inutusan pa siyang bumalik. Jesus ay ipinanganak siya bilang tao at ang siya'y maging tao. Okay. Nung maging tao naman si Jesus, Brother Sunny, ano ang kanyang ginampanan bilang tao? Siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan sa krus. Okay. Brother Alex, Yes. ano naman ang ginawa ng Diyos dahil sa ginawa ng Panginoong Jesucristo? Sa Dahil- talata 9. Dahil dito, itinampok siya ng Diyos at binigyan ng pangalang mataas pa sa alinmang pangalan. Mhm. Upang, Brother, okay. Sige po. okay, Brother Jerome. Sa gayon, sa pangalan, ay hindi pa pala. Hindi, sige, Prima. Yes, sir. Continuation. Ayun, ano Tatanong- mangyayari tatanong sa pangalan ni Jesus? Mga ano kayo talaga? Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. Brother Tunying, ano naman sasabihin ng lahat kay Jesus? At ipapahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Okay. So, Brother Alex, salamat sa inyong lahat. Gawin na natin ang keywords. Mga keywords natin. Okay. Kababaang loob ni Jesus At masunurin. Yun. at Lane. ang mataas na papuri sa anak ng Diyos. Ang dami agad. Paglaang po. Medyo mahirap pala. Bilisan mo. Naantok na kami. Sabi siguro. Okay, sige po. Ano po? Ang sabi niya po? Kala ko po, Si Brother Jerome nagsalita. Kala ko po i-connect na natin. Kung Oo nga, kanya. Hindi pa. Ano muna, keywords muna. Yung Kababaang kababaang loob. loob Di ba at yun? masunurin. Ang loob. Masunurin. Masunurin At- hanggang kamatayan. Masunurin At ang Hanggang kamatayan. mataas na papuri sa anak ng Diyos. Mataas na papuri sa anak Ng Diyos. ng Diyos. Ang nakita ko yung salitang hinubad. Brother Tunying, bakit naman hinubad? Mabigat yung salitang yon. Saang verse yan? Asan po yun? Verse 7. Hinubad niya ang lahat. Sa akin po kasi iba Em- pagkakasabi eh. Sa halip, Emptied. sinaid pa. Emptied. Emptied. Binitawan ng pagiging Oo. kapantay. Sa halip, sinaid pa ang sarili sa pag-aanyo niyang alipin. Tulad ng mga tao. Sa pagiging tulad ng mga tao.
External kasi ang hubad eh. Emptied kasi Oo. more on internal to eh. Internal. Emptied himself. O, ilagay na natin para hinubad. Ano po ang hinubad niya? Ang kanyang pagiging Diyos. Ang kanyang pagiging Diyos. Alalahanin po Tumikababa ang natin, loob lang. alalahanin po natin, nung siya ay magkatawang tao, talagang siya ay tao. Kaya nung nasa hardin siya ng Gethsemane, nakikiusap siya sa Diyos na wag na sanang mangyari ito dahil masakit. Mahirap yung gagawin niya sapagkat siya ay tunay na tao. Hanggang dito sa ipinako sa krus, siya ay tao. Ano yung masakit, Brother Tony? Ano yung nakita niya? Bakit masakit? Ayun, ikaw ay ipako sa krus. Parang may mas malalim po na doon. Kasi Hindi parang lang yun nakita niya yung yung pinagpapakasakitan niyang mga tao, hindi naman siya mahal. Sakto, yung pa isa. Parang mas yun po yung yun po yung mas binigyan niya na yung physical na pain is nothing compared dun sa pain na nararanasan ng nagmamahal na hindi ka naman minamahal. Unrequited love. Unrequited love. Correct, correct. Kaya may Kaya cup nga, dun eh, di ba? May cup. Let this cup. Sabi Kaya niya nga, sa... The discup, yes. Opo. Oo. kaya nga po, yung espiritu ay umiiyak kapag tayo ay nagkakasala. Pero yung kasing inilagay natin dito na hinubad ang kanyang pagiging Diyos is more of lang siya. Actually, kababa ang loob din yan eh. Yes, oo, siya, ang tawag dito, kumbaga parang, Kababa. how do you call it, colloquial or parabola, parabole, Metaphor. or metaphor, or more of a metaphor. Kaya, kasi kung in the real sense of the word, hindi naman po niya talaga hinubad. Kasi hindi po separate yung kanyang divinity at saka yung pagiging human. Hindi po ba? Kasi yan ang matagal ng topic ng debates. Simula't simula pa. So, more of figure of speech yung hinubad ang kanyang pagiging Diyos. So, parang kababaang loob na rin po yun siguro. Siguro, iduktong ko na lang doon, yung kumamarapatin nyo. Duktong ko Taking na lang doon sa in the form kababaang of loob. slave kasi siya eh. Opo, in the form of slave. Pwede po Yeah. bang iduktong ko na lang doon? Kung okay lang. Dito Okay po. na, okay. Iduduktong ko dito. Meron po bang Yes. Yan. Para mas maintindihan po siguro. Tama po ba? Brother Butch, kayo po mag-comment kayo. Wala na siya eh. Ha? Nawala si Brother Butch? Bata Oo. pa si Butcha. Wala na. Nawala yung internet niya kasi naubos Ang siguro dami yung data ang niya. dami pang maipaglilikod sa Diyos yun. Bakit wala na? Nawala yung Nakakalungkot niya. naman. Yung bang astig nating pumanaw, naka-attend ng Congress natin. Sino? Ay, Yung parang hindi ko na si brother, ano ba yun? Yung nakapost sa Ah, ating FB, o nga po ano ba? nagpaalam na. Edwin ba? Or ano ba yun? Nakalagay? Hindi ko Ay, sorry po. Nakaano pala ako, naka-screen share. Titignan ko sana eh. Oo nga po, lalaki na. Ay, habang nag-iisip kayo, may tatanong ako sa mga techie dyan. Ano po yung... Anong apps ang gagamitin kung gusto mong i-record na tulad sa Zoom? Hindi ka na magpapaalam. Kasi ang pwede lang mag-record nito, alam ko yung admin sa Zoom. Si nakaka-record po, si Brother Jerome. Meron po Pero siyang, binigyan mo siya ng access siguro. hindi po, meron po siyang app na ginagamit to record. Anong ginagamit mo doon, Jerome? Patay ng microphone. Camtasia. Ano, Brad?
Camtasia. 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 Parang camera. Dati pa yon na ano ko sa dati kong company. Camtasia. Ay, ano po Ano Lumang-luma spelling na eh. nun, bro? Anong spelling? Pakiano nga sa Um, chat box, please. CAMTASI. Papa-download ko. Yun, tama. CAM. Pero hindi siya libre, may bayad yun eh. May hindi pwede libre? Freeware? Camtasia. 30 days lang yung freeware. Okay. 30 Hindi days. bali. Wag na lang. Ano po, Brother June, I would suggest, mag-ano po kayo sa Google. Tingnan niyo po doon yung free. Hindi kasi, Lex, hindi lang Google eh. Halimbawa, may nag-play ng video at Okay. kailangan kong i-record for my own reference na Okay. hindi naman galing Zoom. Opo. Alam ko may Okay. mga ganun po. Video. Yung nga eh. Recorder. Ano lang po, ang ginagawa ko lang, minsan tinatype ko lang, pero dapat kasi kilala nyo din yung app. Kasi baka mamaya may virus. Okay. Opo. So, dapat Sige. yung, Bibidyoan nyo na lang ng phone nyo. o kaya yung iba binibideo yung phone, pinagamit yung, Ay, masyadong tedious yan. opo. Pero Kasi- alam ko po, meron po mga app. Kaya lang usually you have to pay. Pero may mga free app din. Kaya lang yung yung virus, yung tawag dito, risk of having virus. Meron pa po ba tayong ilalagay? Brother San, ikaw na ang take over or ano? Sige po, Brother Hector, nakikinig po. ang pagpapakasakit ni Jesus bilang pagsunod sa kalooban ng kanyang ama. Parang nandyan na po yun. Oo nga, parang Masunurin. rephrasing lang. Ay, yung nasunurin yun. Hanggang kamatayan. Okay na po ba yun? Sige. Pwede na po. Or ilagay ko lang dito. Duktong ko na lang doon. Okay lang po ba sa inyo? No problem. Sige po. Pagiging masunurin. Pero yun talaga, yung pagkababaang loob, yung parang highlighted dun. Kasi yung kanyang, yung parang talaga hanggang, parang alipin na yung kanyang, anyo. Dahil doon sa kanyang, may connect yung, yung read, yung second reading doon sa lahat. Doon na po ba tayo sa connect? Brother Sunny, ikaw po magte-take over. Yoo, Brother Sunny. Nakamute po kayo. Ano yun? Anong takeover? Wala po yata si sabi nila, naubos na yata yung yung data. Guys, naman natin Okay na po ba kayo dito? Wala na bang wala nang keyword na mababanggit? Di gawa na tayo ng hibla. Okay na po ba kayo? Yeah. So, alin po yung mga kukuhanin natin dito? Siguro ito, Kasi andito na din lahat, Lagay ko lang dito. Itang ko muna. Ano yung salmong tugunan? Diyos ko, bakit Mo ako pinabayaan? naman ako yung Bakit pinabayaan? Ako yung Bakit naman ako pinabayaan? yung pinabayaan? Nakikita niyo po ba? Nakikita niyo po? Maliit. But yun yung pagpapakasakit at pagkamatay ni Jesus sa krus. Dapat nandun yung proof. Para sa mga nagpakumbaba at sumunod sa utos
kailangan ipako sa krus. Ano po? Sa mga taong sumunod at nagpakumbaba, kailangan ipako sa krus. Ay, ilan. Kasi yun nga ang sigaw no? Ng mga ng mga karumal-dumal na mga tao doon. Noong Para sa araw, mga taong sumunod. di ba? Ipako sa krus. Mga bayaran. Bakit kailangan ipako sa krus? Mga bayaran ba? Kasi nga dahil sa inggit ng mga Mga Pariseo. Hindi, dito para sa hibla na yan. Dapat may reason. para sa mga taong sumunod at Kasi yung pagpako kasi sa krus, halimbawa yun ang pagpapakasakit. Bakit kailangan magpakasakit? Kailangan magpakasakit dahil halimbawa, yung nga, nasa Cubao ka na, tapos utusan kang bumalik pa sa grabe, Tagaytay. hanggang ngayon ba naman yung Di ba pagpapakasakit yun? Masakit yun. Hindi naman sila nagbayad ng kusina. Ayan, Di ba? nakabalik Ayan na na si sa... Brother Butch! Galing ko ba yan, Ay, si Brother Ng Butch? cannery! Nauna ako nag-request ng second collection doon sa second month. Brother Butch, Sinulot ako sinatanggal ni mo! Narsing. Sinulot ako ni Narsing doon sa kanyang no one in need. Di ba? May second collection din siya eh. Mauna ako doon eh. Ano po para sa mga taong sumunod at nagpakumbaba, kailangan Nagpakumbaba. sa krus. Sa mga taong nagpakumbaba at sumunod sa utos Yeah. ng Diyos. Kailangan Ano yung exalted? mag-sacrifice. Siya'y itinataas? Tinaas. Oh, yun. Siya'y itinaas. O Para sa itinataas ang mga taong Ah, nagpakumbaba at sumunod sa utos ng Diyos. Tinaas ka naman pala eh. Kanya wala ka nang magiging problema, Brother June. Hindi, yun ang Diyos, Sumunod ka Brad. kay Brother Alex eh. Yun yung Diyos, pero yung astig, yun ang mga utos ng utos. Aray. Aray na ko po. brother, Kaya siyang cannery aatin ako sa senior sa assembly sa linggo at i-share ko yan. I-share ko yan para alam ng mga ibang membro ng Patay ka, Alex. Wala naman ako doon. Pasensyahan niyo na po kasi uwi yung aking mga dalaga. Kailangan nandito ako. Taas ang mga taong sumunod. At Ano po may nagpapakumbaba. sinulat? Ayun, may sumulat doon. Saan yun? Camtasia. Kala ko sumulat na, Brother Jerome eh. May simulat na po ba? Na pwede nating kopyahan? Brother Jun, tama po ba to? Itinataas. 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 Tama, itinataas ang mga taong Sunod na nagpapakumbaba. sunod siguro to. Sunod sa utos ng Diyos. Sunod at Sa utos ng Diyos. At Sa- nagpapakumbaba. Sa kalooban po ng Diyos, hindi utos. Kumbaba. O, kalooban daw, mas maganda yung kalooban. Kasi will, divine will. Tama po ba, Brother Tunying? Nasa na yung cross? Itinataas ang mga, ano ba? Lalagay pa natin? Itinataas. Pwede rin, Brad. Sumunod. Pwede mo rin yung sa cross, kung gusto nyo idagdag, at nagpapasan ng kanyang cross. Pwede rin yun. Laban ng Naghain ng buhay sa krus. Ang isang Di ba, taong kanina may ano mapagkumbaba. kayong empty yourself. So, deny yourself, carry your cross, and follow God.
Nagpapakumbaba at ano nga po yung sinabi niyo? Nagpapakumbaba at nagbubuhat Tumutupad. sa sa ng kanyang krus, ng kanyang Sorry po medyo hindi gumagana ngayon yung aking hearing. Itinataas ang mga taong sumusunod sa kalooban ng Diyos, nagpapakumbaba at nagbubuhat ng kanyang krus. O yumayakap sa kanyang krus. Para mas maganda yung yumayakap ng kanyang krus. Ibig sabihin, tinatanggap niya kung ano man ang ano. Ano sa tingin niyo po? Mas marami po tayong nababasa na carry your cross, kaya pagbubuhat. Pero yung hug your cross, wala pong ganun sa Bible. Salitang Bible, wala rin sa Yakapin mo yung Bible. cross, Wala rin yung salita Walang ng Trinity Bible. sa Bible. Wala rin Trinity. Okay? So we do not have to be very literal about everything. Kasi kaya nung kanina, di ba, parang siya, figure of speech. Ito talaga dapat yakapin mo yung cross mo. Ibig lang sabihin, you have to carry your cross. O ano man po yun. Hindi po kasi Sino magbigay? Magdagdag? pagka binubuhat po, pag binubuhat, nilalagay sa balikat. Yung niyayakap, kamay. Ano po? Ang katumbas ng kasalanan ng sanlibutan ay ang pagpapakasakit at pagkamatay ni Jesus sa krus. Ay ang Pagpapakasakit at pagkamatay ni Jesus sa krus. Antok na. Baka meron Tulog pa na dyan. tayo. O nga, ano oras na? Meron pa po? Sorry, Brother Sunny, hindi ko nakikita yung nakaano po kasi ako Ang pagsunod sa kalooban ng Diyos Ama ay pagpapakasakit sa pamamagitan ng krus. Ito yung kay Brother Sunny. Ang pagsunod sa kalooban ng Diyos Ama ay pagpapakasakit sa pamamagitan ng krus. Sabi nga dun pick up your cross and follow me. Hindi naman caring sabi dun pick up your cross Di ba? Take up your Take cross. up your cross. So, take up. Okay, kapag sinabi mo take up, buhatin mo. Uyo. Carry your Iyo. cross. Carry your cross. Yun naman nilagay natin. Nakalagay naman po doon, nagbubuhat ng kanyang cross. Anything else? Gusto nyo isulat? Kung wala na, punta na tayo sa hibla. Ano na po ang... Brother John D. Ay, hibla Ano na nga magandang po hibla? Sa hibla na tayo. Sa hibla na po tayo. Ano hibla? Ano Alin hibla po na ba? yung pipiliin dito? Ano po? Sa una, sa pangalawa, sa pangatlo. Taas ang kamay sa una. Ako pangalawa. Ano po?
Hi. Hello. Brother Butch. Hello. Walang feedback. Feedback mga kapatid. Pangalawa, Ako pangalawa. Oh, si Brother John D. Brother Tunying, ano ka? Tao. Hindi. Oh, alam ko naman. Bakit may iniisip pa bang iba? Pangatlo po ako, pangatlo. Brother Tanying. Yung pangatlo at saka yung panguna halos magkaparehas yan. Na-refresh Oh. na. Brother John D, ano ka? Una, pangalawa, pangatlo. Pangatlo. Kasi Pangatlo. author nung So, una eh. pantay na yung dalawa. Oh, sino pa ang ano? Magboto, Brother Alex, Brother Jerome. Nauna kasi Pangat- ako eh. Pangatlo po ako, Divine Will. Pangatlo. Pangatlo. So, si panalo pangatlo. pangatlo. Si John D, tiebreaker. Pangapat Yun po na. siya. Sa kanya yung number 1 eh. Sa kanya yung number 1 po. Ay, panalo pangatlo, Alex. Ayan na po. Nakasulat na po. Okay. Yan. So, okay na ba Nakita niyo lahat? po ba? Oo, nakikita lahat. Okay. Reflection question na po tayo. Ayan na. Basta ang ibig niyong sabihin ng pagpapakasakit sa pamagitan ng krus ay ipapako tayo sa krus, ha? Hindi naman literal yan. Na ginagawa ng mga taga ano ba yun? Pampanga ba yun? Mm-mm. Kasi merong kahilingan si Pablo noon. Sabi niya, ang nais ko, ang mga sarili ninyo ay gawin ninyong buhay na handog. May you a living sacrifice. May you be a living sacrifice. Ibig sabihin, tayong lahat upang makasunod sa kalooban ng Diyos ay kailangan din tayong mamatay sa krus. Hindi Ano literal sabihin yan. mo mamatay sa krus? Mamatay sa Ipako. kasalanan. Mamatay Oo. sa kasalanan. Di ba po sa baptism, we died to our sins. But And after we share in die, the resurrection of we now resurrected, and again we die to our sins. So, dito Ano na po yung tayo hugot? sa reflection. Ano po bang gusto nyo ilagay sa reflection? Hugot. Sino may hugot? Brother Hector, meron ka ba? wala pa. Inisip ko pa. Reflection, hugot. Kaya ba natin magpapako sa krus? Pagpapakasakit ni Panginoong Hesukristo sa krus ay isang naghatid ng kaligtasan sa sangkatauhan. Challenge na po yun. Hamon na po yun. Oh, ano Challenge ba? yun. Ganun. Paano Question po, Brother Butch. Pa-question po. Patanong po. Paano natin madadala ang ating mga krus na ayon sa kalooban ng Diyos? natin Doon Diba? yung pasok yun. Paano natin yayakapin ang ating mga krus? Wala sa Bible yun eh. Wala sa Bible yun, sabi niyo eh. Kaya tinanggal ko na yung ano, kaya inalis ko na yung yayakapin kasi ayaw niyo yakapin eh. You have to embrace your cross. Ano ang mga cross mo sa buhay na kailangan? Yun. Hindi. So ang magandang tanong, how do you deny yourself Yun yun. and carry your cross? That is And not follow- denying, and follow Christ. denying yourself by accepting your cross, di ba? Hindi. Yung tatlo yun eh. How do you deny yourself?
carry your cross, and follow Christ. Yun. Di ba? Ano na? Hindi kompleto kung walang follow Christ eh. Kailangan Siyempre. merong follow Christ. Ayun na, Oo. kalooban ng Diyos eh. Yun ang Oo. Ayon sa kalooban ng ayon. Diyos. Diba? Ayan na po yung Oo. follow. Oh, dito na doon sa ano yung hamon, deny yourself na nga. Oh, how do you deny yourself? Deny yourself through fasting, prayer. Sabi ni brother, ano-ano ang mga cross na dapat nating Yakapin. buhatin o yakapin. Pwedeng yakapin mo, cross na ang asawa mo. Sa reflection. Brother Butch, okay ka lang? Hindi lang yakap, halik pa. Oo, hindi lang yakap yun. Yakapsul. O talaga, kulang yun pagka yakap lang. Dapat Oh, sige. may kasamang kiss. Paano na wala si Brother Jundi ah? Oo nga, no? Ay, hindi, nandyan yata. Nasa kabilang page. Nasa kabilang page po. Opo. Libra, nag-switch kasi ako sa pocket data at saka sa internet. Magulo yung Okay. ano namin dito eh. Grabe Ay, ang internet signal. Yung internet namin dito, kahapon pa akong wala. May nire-repair daw ang PLDT. Ngayon na Tinamaan nangyayari kami. ito. Kaya Ah, Ayan ang mga krus tuloy na ako kailangan yung makapagpanood ng mga porn iyan. Yan, movies. ang mga Oo. krus na kailangan yung yakapin at Wag magreklamo. maging patient. Be patient. Because patience Oo. is a virtue. Lalong-lalo na sa Pasanin ang mga Kwaresma. mahinang internet. Pasanin. pasanin. Ilagay sa yun sa reflection question, yung ano-ano mga cross. Dapat Ano-ano ang mga krus mo sa buhay na kailangan Yung ba ilalagay Pasanin? natin? Ano ang mga krus? Kanin, yakapin, o ilibing, o ano. O, Yun, tama yun, no? tako, Ba't ililibing? living. Kaya there was a time kami ganun eh, yung cross, pinoprocession pag Good Friday, tas yun yung sabi ng pare, ilibing nyo lahat yung mga ano nyo. Isama Ah. nyo lahat ng mga hinanakit nyo, yung mga ano-ano nyo. ano-ano mga cross. Yun. Dapat Tapos, Sa buhay na kailangan Ano-ano ang mga krus ilibing, sa ipasan, ating buhay. Tama ba? anong mga krus, Ay, huhay. Huhay. ano-ano ang mga krus sa ating buhay na kailangang Na pasanin o buhatin o kailangan ilibing. pasanin. pasanin o Pasanin. Buhatin o ilibing. Okay. May question mark. Isa lang naman yung krus na ating bubuhatin eh. Pwede kasing Marami. maging kasalanan yan eh. Ang Yes, krus mo, kasalanan. kasalanan. O yung mga asa-asawa lang natin. Ayun. Brother Alex, i-second mo na lang, wag mo nang idugtong. I-second ano. Isa second natin. Ay, second motion. Okay. Okay po yan sa inyo? Yo, kahit na tatlo yan, pwede. Ay, okay lang po. Kung may dadagdag po kayo, ako'y taga-sulat laang. O, yung ano po, leave the word Ayan, challenge natin. Nandyan na yung cross eh. Oh, You leave the word, ang hamon is, how Friday do ulit you bukas. now Fasting. fasting from your sins? Through prayer and fasting. Prayer and fasting, di ba? In prayer naman, how do you increase your relationship with God? Kumbaga sa Tagalog, pag-ingtingin. Tama ba yun, Brother Tunying? Pag-ingtingin ang iyong pakikipag-ugnayan sa Diyos. Opo. Okay. Kasi po ang Kwaresma, ang Semana Santa, tatlo pong haligi diyan ang ating titignan. Yung fasting, yung almsgiving at saka prayer. Yeah. Pero ang question kasi doon, it also, ang end product niyan, dapat may conversion. Ibig sabihin ng conversion,
aalisin mo na yung mga mali, sabi nga ililibing, pero dapat may papalit ka. Ano ipapalit mo yung mabubuting, magaganda, na galing sa Espiritu Hindi, Santo. kasi po, pagka nagawa po natin yung mataimtim na pananalangin, fasting, abstinence, almsgiving, magkakaroon na po tayo ng transformation, na yun na po yung conversion. Siyempre, pag sinabi mong conversion, sa kabutihan. Oo, tama. Hindi sa ikasasama. Dapat ikabubuti. Oo naman. Kasi Di ba? hinubat mo na yung mga maduming damit mo. So naging ano ka na. On mo muna. Gumamit Yan, ka lagay ko na na ng, lahat. Tama po ba yan? gumamit ka na ng Mr. Clean. Yun. Tama po ba Transfigured ka na. Transfigured. Transfigured. Ilagay ko na lang po, Brother Jerome, ikaw nang bahala mag-correct pag pinost mo. About sa Lagay ko na lang, through prayer, fasting, abstinence, almsgiving, with the hope of conversion, transformation, and the reception of the sacraments. Hindi po yung hope, hindi po hope. Kasi ang talagang consequence ng pagiging fasting, yung tatlong prayer, yung prayer, fasting, ang consequence niyan ay transformation talaga, hindi lang hope. Hindi ka aasa, kundi yan talaga magiging resulta kapag nagawa mo yung apat na yan. Oo nga po, pero we can only hope si Lord lang po ang makakapagsabi if we really transformed or converted. Di po ba? On our own, can we say that we have transformed and converted? I think si Lord lang ang pwede maging judge noon. Ayo po. Hindi mauuwi na naman tayo sa grace. Yun nga po, siya naman lagi eh. Yun naman lagi because it is God-given. It's a gift. Hindi naman po tayo yung ano. Lagi naman tayong on the receiving end and lagi maasa. No, dapat ang gagawin mo lang, you cooperate with the grace. O di You palitan mo cooperate. yung hope ng grace with the grace of conversion and transformation. Yun, o sige. Kasi Yun, parehas din naman yun eh. Because hope is part, di ba, dun sa dun sa Corinthians, sa letter ng Corinthians, di ba, may tatlo na sinasabi doon. But the greatest of the Love. love. Faith, hope, and love. Faith, hope, and love. But the greatest is love. So ano pa rin yung love? Yung expression ng love, nandun pa rin sa sacraments. Di ba? Kasi pinakita niya din yung kanyang absolute at saka unfailing love and faithfulness. Pagpatuloy ang pagtulong sa mga nangangailangan. Almsgiving. Almsgiving na po, Brother San. Thanksgiving na yan, bro. Dapat Tagalog. Yun. Pag-abuloy. Hindi naman abuloy. Kasi pwede abuloy sa patay. Oy, Tagalogin niyo daw ito. Kayo talaga. Kasi malilito yung Sinabi pagtulong sa nangangailangan. Yun na yun. Almsgiving yun. makakatulong. Charity. Malilito yung Okay, mga sabay charity. pamamagitan. Tandaan ninyo, hindi pangalan ng babae yung charity ha. Basta yun, tandaan ninyo. Ay, wala kaming sinabi. Sige, Brother Coach, nag-connect ha? Oo nga. Nagpaalala niyan. Baka may naalala si Brother Coach. Felix Sean Connery. 007. Maraming charity work si Sean Connery. Panalangin pag aayuno. Tinagalog mo yan ha? Di ba ganoon? Bagtuloy, pagpalapag aayuno. Ayaw niyang tanggapin. Hyphenated siguro. Yan na yung train. Train yon, pag-aayuno at pagtulong. Patulong. Pagtulong, Brother Sunny? Pagtulong Pagtulong sa kapwa na sa nangangailangan. Nangangailangan. ay ipagpatuloy. Ay, ano pa ma'am? Lagay mo yan sa Google Translate.
Yung English. Google Translate, help me. Copy-paste mo yan sa Google Translate. Pwede rin, ano? Sige. Lagay natin, ha? Para mapadali ang buhay. Girl, translate Ano sabi? English to Tagalog. Enter. Paste. Sa pamamagitan ng panalangin, pag-aayuno, pag-iyos, pagbibigay ng limos sa may biyaya ng pagbabalik loob, pagbabago, anyo, at pagtanggap ng... Oh! Di ba? Biyaya ng pagbabalik. Oo nga, sige. Copy. Thank you. Magli- Thank you. Bibigay ng limos. Oh. Kaya nga eh. Ano, ito na lang ha. Lalagay ko Tama po yun, paglilimos. pamamagitan ng panalangin, pag-aayuno, Kasi iba- pag-iwas. Limos sa buloy, medyo Bigay pala. ng limos ng may biyaya ng pagbabalik loob, pagbabagang Magbabagong anyo. Ha? Well, pagbabagong anyo. Oh, anyo. di ba? Transformation nga ayo. Galing ah. Di ba? Transfiguration. Transfiguration. Yung ano, Ano, tanggalin ko na po ito. ang pagkakasundo at Oh, ang pwede. ano yun bro? Ah. Banal na Eucharistia. Pagtanggap dapat may Pamamagitan ni Kristo. Ano pag-iwas sa kasalanan? Pag-iwas lang nakalagay. Ano po, yung abstinence po kasi ito eh. Abstinence yan, abstinence. Pag-iwas. So, yung pag-iwas na po yun, hindi lamang Ano sa sa Tagalog yung abstinence? ng pagkain ng karne. Pati pag-iwas sa mga iba pang klaseng karne. Oo. Tsaka, Katulad ng kasalanan, pagiging marites, Yun. marisol, yun. yun. O, yun. Iwasan na yun. Tsaka pag-inom ng alak. Hindi naman po Oo. kami nainom ng alak eh. Konti Oo. na. Paninigarilyo. Konti na. Yan. Tsaka pagka-handmade. Ayun, Pagtingin sa iwasan iyo. ng handmaid. Ayun! Ayun. iwasan ng handmaid. Wala namang masama sa mga handmaids, di ba? Oo nga. Huwag mo sila iwasan. Baka may ibang iniisip ko. Ito lang naman yun. Paghanga, di ba? Kaya nga baka Ano? iba yung paghanga bro, baka may halo. Pag nanasa yun, yung pag Ayun. nanasa, dapat iwasan pag nanasa. Pag-iwas sa mga Itinaro na po makamundong ni Brother Tonying. Ano pag-iwas daw, sa mga Brother? makamundong bagay. Makamundong pa. Ayun, pag-iwas, kailangan pa ba nating i-define? Baka, Wag na. Marami nang dala yan sa pag-iwas eh. okay. Sama na lang. Pag Happy na po tayo? Happy na? Okay, closing prayer na po. Nababadali na. Stop share. Naantok na yan no? O nga, magsisimba pa bukas. Lilipat pa yan. Friday. Ay, Nagugutom na ako. kaya nga po kami kumakain na habang nagba-Bible study tayo. Eh. Pwede naman po. Wala naman pong ano. Ano na, picture na ba? Smile. Brother Butch. Nakahiga si Brother Butcho. Sean Canary, where's ito, your ito, Bible? ito. Where's your Bible, Ah. Sean Canary? Nakahiga si Brother Butcho. Nakahiga po kayo. Ba't ganyan? Sige. Ay, baliktad. Ganun natin. Baliktad. Ay, Yan. bumaligtad. Nagka-charge kasi ako eh. Nagcha-charge. Tinatamaan yung niya, Oo cord. nga. Oo. Tama. Ayun. Ayan no? Ay, Oo. okay na yan siguro. One, Wahid, Itnin, In talata arba kamsa. Sinisan siguro. Nasaan na to? Ay, nawala yung Brother Sunny, sino ang closing prayer? Ako, Sandali lang Sino? po, sandali, LBS. Tapos na Nasaan po. na yung LBS? Si Brother Hector. Wait. Mm. Wait. Pagsunod, space. Teka lang. Hindi na ba tayo pwede magpa-picture na isa pa? Para dalawa. Brother Tunying, where are ya? Show yourself. Ayaw na magpakita tuloy. Tulog na si Brother Tunying. Astig. Nagkano na yun, Ha? Okay na? Midlip na eh. O sige, sabi niyo okay na eh. Yalla. Brother Hector, closing prayer. okay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.
Amen. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, kami ay muling nagpapasalamat at sinamahan mo kami sa aming LBS. Maraming salamat din at nandyan ka palagi sa lahat ng yugto ng aming buhay, lalong-lalo na sa panahon ng pagsubok at kagipitan. Maraming salamat sa kaligtasan at tagumpay sa lahat ng aming mga pagsubok. Panginoon, gawin mo kaming laging nakakapit sa iyo. Gawin mo kaming laging tapat sa lahat ng utos mo. Patibayin mo ang aming pananalig sa iyo, O Diyos, anuman maratnan namin sa aming buhay. Bigyan mo kami ng maayos na pagtulog ngayong gabi upang muli kaming handang gampanan ng lahat ng nais mong ipagawa sa amin. Lahat ng ito ay samot dalangan namin sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesucristo kasama ng Espiritu Santo. Amen. 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 Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, Para na kaparang Kaparang unang-una, sa ngayon, at magpasapalagan. magpakailanman. Amen. 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 Sa ngala ng Ama, In ng nomine Anak at Patris, Espiritu Santo. Filio et Spiritus Sancto. Amen. Amen. Amen.